Tinanggap ni Jinwoo ang hamon ng Barca na may ngiti, at nagsimula ang matinding 3-on-1 battle. Ang napakatinding lakas ng Barca ay makikita ng buo habang tinataboy niya sina Jinwoo, Igris, at Ayor na nagpatuloy ang kwento kung kailan nakatulog si Jinwoo at nagising lang siya sa isang tawag mula kay Gina. Nang marinig ang kanyang groggy voice, nalaman kaagad ni Gina na nakahiga pa siya sa kama at nagtanong kung napagtanto niya kung anong oras na. Pagsilip sa orasan, napansin ni Jinwoo na 2:00 na ng hapon kaya mabilis na ipinaalala ni Gina sa kanya na ang parent-teacher meeting niya ay ngayon. Maya-maya, dumating si Jinwoo sa meeting, nakakagulat na bihis na bihis. Natigilan si Gina sa kanyang hitsura, na nagudyok kay Jinwoo na magtaka kung may mali, ngunit tiniyak siya ni Gina na hindi iyon, ito ay hindi inaasahan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kailangan lang niyang magbihis ng naaangkop dahil hindi angkop ang pagpapakita sa sportswear. Iniisip ni Gina kung gaano karaming mga tao ang maaaring magbago, at habang naglalakad sila sa mga bulwagan ng paaralan, si Jinwoo ay nakakuha ng atensyon mula sa mga babae sa paligid, iniwan silang bumubulong sa pag-uusisa. Nang mapansin ito ni Gina, tinutukso siya tungkol sa hindi pa pagkakaroon ng kasintahan, na nag-aalok na ipakilala siya sa isang tao, ngunit galit niyang itinanggi ang ideya. Nang maglaon, nakipagkita si Jinwoo sa guro ni Gina, na puno ng papuri sa kanya. Inilalarawan ng guro si Gina bilang isang huwarang estudyante at huwaran, na binanggit ang kanyang malakas na pagganap sa mga kunwaring pagsusulit. Confident na makakapag-aral ng medical college si Gina, pinayuhan niya si Jinwoo na huwag siyang masyadong eye pressure, at pumayag naman si Jinwoo. Ngunit bago matapos ang pulong, tinanong ng guro si Jinwoo kung ano ang kanyang gagawin kung magising si Gina at nais na maging isang mangangaso. Agad at matatag ang tugon ni Jinwoo na hindi siya papayag. Inaasahan ng guro ang ganoong sagot at binanggit na mayroon siyang paboritong itanong. Lumipat ang kwento sa pakikipagkita ni Jinwoo kay Songyi, na nagulat nang makita siya. Ibinunyag ni Jinwoo na siya ay kapatid ni Gina, at mabilis na pinagtagpo ni Songyi na malamang na ipinadala siya ng guro upang kumbansihin siya na huminto sa pagiging mangangaso. Masungit siyang tumanggi, na nagsasabing hindi siya titigil o babalik sa paaralan. Tinukoy ni Jinwoo na bilang isang E-rank hunter, hindi siya magkakaroon ng maraming pagkakataon para kumita ng pera. At habang siya ay maaaring kumita ng malaki bilang bahagi ng kanyang pangkat ng pag-atake, iyon ay isang pagbubukod. Frustrated na sinabi sa kanya ni Songyi na umalis kung ang plano lang niyang gawin ay lecture sa kanya. At ibinalik pa niya ang ranggo nito sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na E-rank din siya. Kalmadong sinabi ni Jinwoo na wala siya rito para mag-lecture o kumbansihin siyang huminto sa halip, hiniling niya sa kanya na sundan siya. Sa ibang lugar, binati ni Jinchol si Dongso sa kanyang pagdating sa Japan, na ikinagulat ni Dongso sa isang personal na pagtanggap. Panunuya ni Dongso na ang pinuno ng asosasyon ng mga ngaso ay dumating upang tanggapin siya. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Jinchol at direktang nagtanong kung gaano katagal planong manatili ni Dongso. Tiniyak ni Dongso na huwag mag-alala dahil hindi na siya magtatagal. Gayunpaman, si Jinchol ay may pag-aalinlangan, na binanggit na bumalik si Dongso sa mismong bansang kanyang ipinagkanulo, para lang makilala ang dalawang partikular na individual. Umisi si Dongso, tiwala na alam ni Jinchol ang totoo. Ang kanyang pagbisita ay hindi lamang para makita sila. At nakakatakot niyang iminumungkahi na ang surveillance team ay pumikit sa anumang mangyari sa dalawang iyon sa isang piitan, na inihayag ang kanyang layunin na alisin muna si Jinwoo at pagkatapos ay si Leo. At kumpiyansa niyang sinabi na hindi sapat ang kakayahan ni Jinchol para pigilan siya at sinagot lang ni Jinchol na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Sa ibang lugar, nakikita namin ang ilang mga halimaw na ibinababo mula sa chopper na kinuha ng guildmaster na si Choi at ng iba pa mula malapit sa Jojo Island, at pagkatapos ay sinabihan ni Choi ang chairman ng Hunter Association tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw ay nagtangkang tumawid sa dagat upang maabot ang mainland ngunit hindi nila mapanatili ang paglipad at nahulog sa tubig. Pagkatapos ay nagbabala si Choi na kung hindi mapipigilan, ang mga nilalang na ito ay maaaring isang araw ay magtagumpay sa pagtawid ngunit ipinangako ni Gunhee na gagawin ang lahat upang maiwasang mangyari iyon. Ang eksena ay pinutol kay Jinwoo, na nakipagkita kay Sang. Si Sang, na nagulat sa hindi inaasahang tawag, ay nagkomento kung gaano bihira itong marinig mula kay Jinwoo at napansin na kasama niya si Sungai. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Jinwoo sa biglaang kahilingan, ngunit tiniyak sa kanya ni Sang na ayos lang ito, kahit na curious siya sa interes ni Jinwoo na obserbahan ang kanilang pagsasanay.
Pagkatapos ay itinuro ni Sang ang isang kalapit na gate, na nagpapaliwanag na ito ay isang antas C na gate na kakalabas lang kamakailan. Habang nag-uusap sila, Samabad ang isang naiinip na lalaki, nagbubulungan na dapat na nilang simulan ang pagsalakay dahil hindi ito picnic. Curious na sumulyap si Jinwoo sa kanya, at ipinakilala siya ni Sang bilang Kim Chul, isang A-rank hunter na may papel na isang tanker. Idinagdag ni Sang na si Kim Chul ang pinuno ng pangkat ng pag-atake, at malinaw na naiinis si Kim Chul sa pagkakaroon ng mga mangangaso ng E-rank na sumasabay upang panuurin ang kanyang pagsalakay. Kitang-kita ang displeasure ni Kim Chul, at sinisikap ni Sang na ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng komposisyon ng team kay Jinwoo. Ang raid ay binubuo ng isang ranggo na mangangaso, 5 ranggo na bubuyog, at 2 ranggo na tag-akita, kung saan may kabuoang 10 tao, kasama sina Jinwoo at Sungai. Hindi natuwa si Jinwoo sa malaking grupo dahil ang pangunahing layunin niya ay ipakita kay Sungai ang malupit na katotohanan ng mga pagsalakay sa piitan, ngunit sa napakaraming kalahok, maaaring mapahina nito ang karanasan. Pagkatapos ay pinayuhan ng assistant ni Sang si Jinwoo na manatili sa sideline at hayaan ang mga bagong dating na magkaroon ng praktikal na karanasan, at sumang-ayon si Jinwoo. Pumasok ang team sa gate, ngunit may naramdaman kaagad si Jinwoo, at napansin niyang kakaiba ang kilos ng gate sa likod niya habang nagsisimula itong umilo ng pula. Pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari, at sinubukang makatakas, pinamamahalaang isiksik ang kanyang ulo upang balon si Sang na makipag-ugnayan sa pangkat ng pag-atake, ngunit pagkatapos ay hinayla siya ng gate pabalik sa loob muli. Si Sang pagkatapos ay mabilis na nakipag-ugnayan kay Baek, ipinaalam sa kanya ang pulang gate, at si Baek ay agad na tumulong. Sa loob, natagpuan ni Jinwoo at ng team ang kanilang mga sarili sa isang walang katapusang snowfield, natulala ng matuklasan na ang gate ay ganap na naglaho, kaya natarant habang iniisip nila kung paano sila makakatakas. Pagkatapos ay humakbang si Kim Chul at ipinaliwanag na nakulong sila sa loob ng pulang gate. Nalilitong itinanong ni Sungai kung ano ang ibig sabihin nito, kaya mahinahong ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi tulad ng mga normal na gate. Ang pulang gate ay isang piitan kung saan ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay mawawala sa pagpasok, at upang makatakas ay kailangan nilang talunin ang amo o hintayin na gumuho ang piitan. Tuldok. Idinagdag nito na ang labas ng mundo ay hindi maaaring makagambala, at ang piitan ay gag-apang sa mga mapanganib na mahiwagang hayop. Biglang bumagsak ang mga palaso sa grupo. Agad na napatay ang isang mangangaso, ngunit mabilis na nahuli ni Jinwoo ang pangalawang arrow na nakatutok kay Sungai, at pinuprotektahan siya mula sa pinsala. Natigilan ang babae sa kanyang mga reflexes, at napagtanto ng team na napapalibutan sila ng mga ice elf. Pagkatapos ay sinabi ni Jinwoo na natakpan ng kanilang distansya ang kanilang presensya, at nakita niyang pinuntirya nila ang pinakamahinang miyembro ng grupo, at kinikilala niya na kung nangyari ito 2 buwan na ang nakalipas, hindi siya makakaligtas. Pagkatapos ay umatras ang mga duwende ng yelo, na iniwan si Sungai na nalilito, kaya ipinaliwanag ni Jinwoo na ang mga duwende ng yelo ay walang awa na mga mandaragit na kilala bilang mga mamamatay tao ng yelo sa mga mangangaso, na kinatatakutan para sa kanilang brutal na kahusayan. Pagkatapos ay si Kim Chul ang namamahala, na nagpahayag na walang darating na tulong sa lugar na ito, at iginiit na susundin nila ang kanyang mga utos kung gusto nilang mabuhay. Pagkatapos ay inaangkin niya na hindi niya mapangasiwaan ang buong grupo, kaya iminungkahi niyang hatiin sa 2 koponan, sa pagtatalo na ito ay mapapabuti ang kanilang mga pagkakataon. Nagbabala siya na ang pananatili sa isang lugar ay nanganganib na mamatay sa pagyayelo, at iginiit na maaari niyang protektahan ang mga sama-sama sa kanya. Karamihan sa grupo ay sumang-ayon na sumama kay Kim Chul, ngunit mabilis niyang pinili ang mga mahihinang miyembro, tinatanggihan silang isama, at ipinaliwanag niya na ang kanilang presensya ay magpapabagal sa koponan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang isang araw sa piitan na ito ay katumbas ng 1 oras sa labas, at maaaring tumagal ng ilang buwan upang talunin ng boss o hintayin na gumuho ang piitan, at sa malamig na tono ay binansagan niya sila bilang patay na timbang kaya aalis na siya sa kanila. Ngunit nangako siyang babalik para sa kanila kapag natalo ang amo. Isang batang babae sa grupo ang nagpasya na manatili kay Jinwoo, at sa tingin ni Kim Chul ay isang hanggal na hakbang iyon, ngunit sigurado siyang hindi napansin ni Kim Chul ang palaso kanina, at tahimik na ibinulong kay Jinwoo na napansin niya ang kanyang mga naunang reflexes, kumbinsido siya na marami siya. Mas malakas kaysa sa tila sa kanya, at sa tingin niya ay kahit isang ranggo siya o mas mataas pa, ngunit hindi ito kinukumpirma o itinatanggi ni Jinwoo.
Pagkatapos ay ipinahayag ni Kim Chul na dadaan siya sa pangunahing kalsada, sa pag-aakalang ito ang pinakamagandang ruta, kaya nag-aalok si Jinwoo na pangunahan ang kanyang koponan sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ng grupo ni Kim Chul ang mga marka ng kuko sa mga puno, kaya kumpiyansa niyang idineklara na nakapasok na sila sa teritoryo ng Ice Bear at mapanuksong sinabi na malamang na mapatay ang E-rank team. Di nagtagal, naramdaman nila ang mga Ice Bear sa malapit, at mabilis na natagpuan ng grupo ang kanilang sarili na napapalibutan. Ang isa sa mga napakalaking nilalang ay naninangil, ngunit hinaranggan ni Kim Chul ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag at pinaghati ang oso sa kalahati gamit ang kanyang palako, at walang pag-aalinlangan, kumilos siya upang sakupin ang dalawa pang oso, pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Samantala, ang grupo ni Jinwoo ay pinigilan ng batang babae na nagtuturo ng mga katulad na marka ng kuko. Binalaan niya sila na sila ay nasa teritoryo ng Ice Bear at iminumungkahi na bumalik sila upang maiwasan ang isang engkwentro. Hindi sumang-ayon si Jinwoo, iminumungkahi sa halip na pindutin nila ang Ipinaliwanag niya na dahil teritoryo ito ng Ice Bear, kailangan lang nilang mag-alala tungkol sa mga oso, na mas mahina kaysa sa mga duwende na naghihintay sa labas. Pinag-isipan ito ng dalaga at napagtantong tama si Jinwoo. Walang ibang magic beast ang papasok sa lugar na ito dahil sa dominasyon ng oso. Habang sumusulong sila, lumalamig ang hangin, kaya hinugot ni Jinwoo ang mga coat mula sa kanyang inventaryo gamit ang subspace magic, ipinamimigay ito sa lahat. Ang grupo ay namangha sa kanyang kakayahan, na nagsuot ng maiinit na Amerikana na may pasasalamat. Pero naguguluhan pa rin si Sun Guy, tinanong si Jinwoo kung sino talaga siya. Iniiwasan ni Jinwoo ang tanong, ipinaalala sa kanya na dinala niya siya dito kaya responsibilidad niyang protektahan siya, ngunit hiniling niya na siya at ang iba ay huwag nang magtanong pa. Sa sandaling iyon, isang napakalaking ice bear ang lumabas mula sa mga anino, kaya humakbang si Jinwoo at binago ang kanyang titulo sa Wolf Assassin habang naghahanda siya para sa laban. Samantala, sa labas ng gate, napagmasdan ni Beck ang nagbabala na pulang glow at napagpasyahan niya na ang gate na ito ay masamang balita, at nagaut niya na maaaring mabuhay ang sinuman maliban sa mga mataas na ranggo na mga ngaso. Pagkatapos ay umaasa siya kay Kim Chul, sa paniniwalang ang kanyang ranggo ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa pangkat ng pag-atake. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Sang na bilang karagdagan sa opisyal na pangkat ng pag-atake, ang iba ay pumasok sa gate kasama si Jinwoo. Biglang tinanong ni Beck ang ranggo ni Jinwoo at sinagot ni Sang na opisyal na naka-rank si Jinwoo, kahit na pinaghihinalaan niyang maaaring nagising siya muli, kahit na hindi pa ito kinumpirma ni Jinwoo. Si Beck ay hindi optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Jinwoo, ngunit pagkatapos ay dumating si Dongso kasama si Jin Chul. Halatang hindi nasisiyahan si Beck na makita si Dongso, nagtatanong kung bakit siya naririto gayong nasa Amerika siya. Hindi pinansin ni Dongso ang tanong at sa halip ay hinamon si Beck, na nagtatanong kung bakit pinayagan ng isang E-rank na mangangaso sa gate gayong hindi naman siya bahagi ng kanilang guild. Nilinaw ni Dongso na si Jinwoo ang tinutukoy niya, kaya nag-iisip si Beck kung paano siya nakilala ni Dongso. Tinutuya ni Dongso ang pulang gate, nananangis na malamang na mamatay si Jinwoo sa loob bago siya magkaroon ng pagkakataong makilala siya. Pinagmamasdan ni Jin Chul ang pagkadismaya ni Dongso ay ginamit na maswerte si Jinwoo na nasa loob ng gate, na hindi siya nakaharap kay Dongso. Gayunpaman, nagdududa si Jin Chul sa pagkakataon ni Jinwoo na makalabas ito ng buhay. Sa loob ng gate, tinapos ni Jinwoo ang huling mga ice bear na nakakuha ng panibagong level. Ang kanyang koponan at ang babae ay naiwang nakatulala at nagtataka kung sino siya, ngunit siya ay nananatiling nakapikit. Nang maglaon, nagtipon ang grupo upang kumain ng inihaw na karne ng oso at namangha sila na nagawa ni Jinwoo na ibagsak ang napakaraming oso ng mag-isa. Nagbabala ang dalaga na hindi pa nila kayang mag-relax, dahil malapit lang ang pugad ng mga halimaw. Si Songyi naman ay naguguluhan sa inaasal ni Jinwoo, nagtatanong kung bakit lumabas si Jinwoo para mag-ehersisyo pagkatapos ng hapunan, kahit nakakalabanin lang niya ng ganoong matinding laban, kaya't sinabi niya kung gaano siya kakaiba at ang iba ay sumasang-ayon. Sa ibang lugar, nakikita namin si Jinwoo na nakatayo sa labas ng pugad ng mga ice bear, handang subukan ang kanyang anino na hukbo. Ipinatawag niya ang mga ito, pinapanood habang sila ay sumusulong. Madaling pinutol ng mga anino ang mga oso, ngunit ang ilan sa mga nilalang ay mabangis na lumaban, na namamahala upang mapunit ang mga bahagi ng kanyang hukbo. Gayunpaman, mabilis na nanembalik ang mga anino gamit ang mana ni Jinwoo at bumalik sa laban.
Pagkatapos ay nakita namin na ang mga salamangkero sa kanyang hukbo ay nagbibigay ng mahusay na suporta at si Jinwoo ay humanga, sa pag-aakalang sila ay gumanap ng mas mahusay kaysa sa inaasahan, ngunit nabanggit niya na ang pagpapanatili sa kanila ay gumagamit ng maraming mana. Biglang sumulpat ang napakalaking boss ng mga Ice Bear at sa isang mapangwasak na pag-atake, nilipol nito ang buong hukbo ng anino ni Jinwoo, na naubos ang malaking halaga ng kanyang mana sa proseso. Dahil hindi na muling buuin ang kanyang mga sundalo, pinatawag ni Jinwoo si Igris. Ang Shadow Knight ay kumpiyansa na humakbang pasulong, kaya ang oso ay sumugod sa kanya, ngunit si Igris ay madaling umiwas, naghatid ng isang tiyak na laslas, at sa ilang sandali, ang oso ay napaluhod. Sinubukan nito ang panghuling desperadong pag-atake, ngunit tinapos ito ni Igris sa isang mabilis na pagpugot ng ulo. Nagmamasid si Jinwoo, humanga sa kapangyarihan ni Igris. Sa pagmumuni-muni sa kanilang naunang tunggalian, inamin niyang hindi siya matatalo kung ginamit ni Igris ang kanyang espada. Kahit ngayon, sa kanyang kasalukuyang antas, naniniwala si Jinwoo na maaaring mas malakas pa rin si Igris, at pagkatapos ay pinupuri niya si Igris para sa mahusay na paghawak ng laban. Samantala, ang partido ni Kim Chol ay nakaharap sa mga duwende, at nakita namin na ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay napatay, naiwan siyang nag-iisa na nagpupumilit na ay proseso kung ano ang nangyari. Mapait niyang pinag-isipan kung gaano siya kalapit sa pagiging isang piling miyembro ng White Tiger Guild, na napunta lamang sa napakasamang sitwasyong ito. Ang paningin ng mga duwende at ng natitirang mga nakaligtas ay natakot sa kanya, at napagtanto niyang wala siyang pagkakataong manalo, kaya tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari upang makatakas. Pagkatapos ay nakita natin si Jinwoo na nagtagumpay laban sa Death Bears, na nagpapakita ng kanyang napakalaking kapangyarihan bilang isang necromancer. Sa isang simpleng utos na bumangon, ang Shadow Bears ay lumabas mula sa mga bangkay, na walang putol na sumama sa patuloy na lumalagong Shadow Army ni Jinwoo. Sa labas ng portal, ipinaliwanag ni Seng na ang puwersa ng Welga ay nakulong sa loob ng 3 oras, na isinasalin sa halos 3 araw sa pangit na oras ng portal. Ang Red Gates ay kilalang-kilalang mapanganib, kaya napagpasyahan ni Dongsu na si Jinwoo ay dapat napatay na at nagsimulang maghanda upang umalis. Gayunpaman, itinigil ni Dongsu ang kanyang pag-alis, hinihiling na malaman kung bakit nakipag-ugnayan si Jinwoo sa White Tiger Guild noong una. Casual na ipinaliwanag ni Seng na si Jinwoo ay isang kakilala lamang na gustong mag-obserbo ng isang C-rank mission. Pagkatapos, habang gumagaan ang pakiramdam ni Seng na sapat na ang sagot na ito, ginulat ni Dongsu ang lahat ng bigla niyang sinakal si Seng. Hindi naloloko si Dongsu, alam niyang may talento si Seng sa pagtukoy ng mga promising na bagong mangangaso. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Bakes, nag-transform habang sinasabi niya kay Dongsu na huminto. Lalo lamang nitong ikinagalit si Dongsu, na itinuring si Bakes bilang isang malaking isda sa isang maliit na lawa. Pagkatapos ay pinakawala ng 2 S-rank na mangangaso ang ilan sa kanilang kapangyarihan, na nagpapadala ng mga alon ng takot sa mga nasa malapit. Lalong naalarma si Seng, sa takot na ang isang S-rank na labanan ay maaaring sumire sa buong lugar. Ngunit sa kabila nito, tumitindi ang tensyon at nag-aaway ang 2 mangangaso. Sa loob ng portal, gumaan ang pakiramdam ni Kim Chul matapos makatakas sa mga duwende, ngunit ang kanyang kaginhawaan ay naging sindik nang matisod niya ang mga gusot na bangkay ng Death Bears. Kinatatakutan siya ng tanawing ito, at nagsimula siyang magtaka kung paano posibleng maging responsable ang i-rank na kanyang inabandona para sa naturang pagkawasak. Ang pagkawasak ni Kishir ay nag-iwan sa kanya ng nanginginig, kaya pinaghihinalaan niya na ang Ice Slayers ay maaaring ang tunay na salarin at mabilis na umatras sa kagubatan. Sa labas ng gate, humanga si Dongsu ng mamagitan si Jin Chul, na nagawang pigilan ang lumalalang S-rank fight, kaya mapagpakumbabang inamin ni Jin Chul na ang tanging dahilan na nananatiling buo ang kanyang mga braso ay dahil pinigilan ng 2 S-rank na mangangaso ang kanilang sarili sa huling sandali. Pagkatapos ay tiniyak ni Jin Chul kay Dongsu na si Jinwoo ay isang E-rank hunter lang, na binibigyang diin na muli niyang sinuri si Jinwoo 2 buwan na ang nakakaraan at wala siyang nakitang dahilan para maniwala. Bukod pa rito, ipinaliwanag ni Jin Chul na ang investigasyon ng surveillance team sa pagkamatay ng iyong kapatid ay nagsiwalat na ito ay sanhi ng isang magic beast. Itinanggi ito ni Dongsu bilang isang maginhawang pampublikong pagtatakip, kumbinsido na kung hindi si Jinwoo ang may kasalanan, kung gayon ang pumatay ay ang mayayamang Leo. Tinanong ni Jin Chul kung bakit si Jinwoo ang pinupuntirya ni Dongsu kung naniniwala siyang hindi siya ang pumatay, ngunit malamig at prangka ang sagot ni Dongsu.
Ito ay isang dahilan upang pumatay. Pero bago pa matuloy ang usapan, pinaalis si Dongso, bumubulong na maswerte si Jinwoo. Pinapanood siya ni Sang na umalis at iniisip kung paanong walang sinuman ang tunay na nakakaunawa sa lalim ng kapangyarihan ni Jinwoo sa paraang ginagawa niya. Tiwala sa lakas ni Jinwoo, naniniwala si Sang na makakaligtas siya sa Red Gate. Sa loob ng gate, nakaupo ang grupo ni Jinwoo sa paligid ng apoy, sinusubukang manatiling mainit. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay nasira nang bumagyo si Kim Chul, galit na makitang buhay at umuunlad ang mga mahihinang ito. Nakasuot ng weather gear at napapalibutan ng mga kumot at pagkain, malinaw na mas maganda ang hugis nila kaysa sa sarili niyang grupo. Kaya't nagalit si Kim Chul at inakusahan sila ng pag-iimbak ng mga supply, na sinasabing namatay ang kanyang koponan dahil kulang sila sa tamang kagamitan. Nabulag ng galit, hiniling niyang malaman kung sino ang nagtatago ng lahat ng gamit sa parke ni Blame, na pinaghihinalaang sumali siya sa mas mahinang grupo dahil alam niya ang katotohanan. Pagkatapos ay nag-issue si Kim Chul ng ultimatum, nagbibilang mula sa 3 at nagbanta na aalisin silang lahat kapag hindi umamin ang salarin. Kapag walang nagsasalita, sinisigaw niya ang pangalan ni Jinwoo, sa pag-aakalang siya ang mananagot at naghahanda sa pag-atake. Gayunpaman, bago pa makakilos si Kim Chul, biglang sumulpat si Jinwoo at lubos siyang dinaig. Ang grupo ay natigilan sa hindi inaasahang pagbabalik ng kanilang pinuno, at pinayuhan ni Jinwoo si Kim Chul sa pagsisi sa iba sa pagkabigo ng kanyang partido. Nararamdaman din ni Jinwoo ang mas masasamang bagay sa malapit at inakusahan si Kim Chul na nagdrag ng mas malaking problema sa kanilang gitna. Ibinaling ni Jinwoo ang kanyang atensyon sa paligid, tinawag ni Jinwoo ang nakatagong presensya, na nagsasabi na ang kanilang aura ay napakalakas para hindi mapansin, at inutusan niya silang iwanan ang kanilang pagnanakaw. Bilang tugon, ibinunyag ng mga duwende ng yelo ang kanilang mga sarili. Ang kanilang pinuno ay nagsabi ng hindi inaasahan na ang isa sa mga tao ay hindi inaasahang malakas. Matigas na sagot ni Jinwoo, na ikinagulat ng lahat habang matatas siyang magsalita sa wika ng mga magic beast. Maging si Jinwoo ay nagulat sa kakayahang ito. Mabilis na hinuhusgahan na ang kanyang cheat system ay dapat na responsable. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ng pinuno ng Elven ang kanilang presensya, na inihayag na naramdaman ng isa sa kanyang mga tauhan ang napakalaking kapangyarihan ni Jinwoo nang ihinto niya ang palaso, kaya gusto ng duwende na hamanin si Jinwoo sa isang labanan. Gayunpaman, bago matapos magsalita ang pinuno, mabilis na pinutol ni Jinwoo ang ulo ng naghahamon. Natuwa ang pinuno sa pagpapakita ng kalupitan na ito, ngunit hindi interesado si Jinwoo na aliwin siya at agad na naglunsad ng pag-atake. Mahusay na ipinagtanggol ng pinuno ang kanyang sarili, at mabilis na napagtanto ni Jinwoo na hindi madaling mapabagsak ang kalaban na ito. Ang pinuno, na ikinatuwa pa, ay sinabi na si Jinwoo ay hindi tao ang mga tanong kung bakit siya nagpapanggap. Nalilito si Jinwoo sa komento, ngunit ang tawa ng pinuno ay malinaw na may alam siyang hindi alam ni Jinwoo. Ipinaliwanag niya na ang mga duwende ay hinihimok ng isang boses sa kanilang isipan na nag-uutos sa kanila na pumatay ng tao, ngunit kakaiba, hindi nila ito naririnig pagdating kay Jinwoo. Ang paghahayag na ito ay naghihinala kay Jinwoo, iniisip kung ang pananahimik ng mga duwende sa kanya ay konektado sa kanyang mga direktiba ng system. Iniisip ng pinuno na maaaring hindi ganap na tao si Jinwoo at hinihikayat siyang ibigay ng may katinoan ang ibang mga tao. Ngunit hinihiling ni Jinwoo na malaman kung bakit ang mga duwende ay nagta-target sa mga tao. Habang nagsisimulang sumagot ang pinuno, may kakaibang nangyayari. Ang kanyang katawan ay nababagabag, at inuulit niya ang kanyang sarili na parang naipit sa isang loop. Gayunpaman, tumanggi si Jinwoo na sumunod, at nagbabala ang pinuno na ang pagsuway ay gagawing kaaway nila si Jinwoo at ipinaalala sa kanya na mas marami sila kaysa sa kanya. Ngunit hindi napigilan ni Jinwoo at nagtatanong kung bakit tiwala ang pinuno. At kasama niyan, tinawag ni Jinwoo ang kanyang anino na hukbo, iniwan ang iba na tumingin sa hindi makapaniwala, nagtataka kung paano posible ang ganoong bagay. Pagkatapos ay pinaalis ng pinuno ng Elven ang mga puwersa ni Jinwoo bilang isang pag-aaksaya ng oras, ngunit hindi pinansin ni Jinwoo ang kanyang mga salita at nagpilit na makipag-away. Ang pinuno ay obligado, at ang dalawang panig ay nakikibahagi sa isang malupit na labanan. Ang mga taong kasama ni Jinwoo ay nagtangkang tumakas, ngunit pinupuntirya sila ng mga Elven Archer. Ipinakita ni Jinwoo ang kanyang hindi kapani-paniwalang husay, na madaling inalis ang mga mamamana. Ngunit sa kabila ng kanyang husay, nagsimulang maunawaan ni Jinwoo ang pagtitiwala ng pinuno.
Ang mga duwende ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan at nagdudulot ng malaking pinsala. Habang ang Shadow Army ni Jinwoo ay technically immortal, ang pagbabagong buhay ng kanyang tropa ay nagkakahalaga ng magic power. Bagamat nagtataglay ng malaking reserba si Jinwoo, hindi ito walang hanggan, at napagtanto niyang maaari itong maubusan sa kalaunan, at mas masahol pa, napagpasyahan niya, na hindi maikakailang mas malakas sa kanya ang pinunong Elven. Direktang nakipag-ugnayan ang pinuno kay Jinwoo, at mabilis na sinusuri ni Jinwoo ang sitwasyon, napagtanto na kahit na nakikipaglaban si Igris sa tabi niya, nananatiling isang napakalaking kalaban ang Barca. Ang mga posibilidad ay laban sa kanya, at ang kanyang mga regular na sundalo ay hindi sapat, kaya napagpasyahan ni Jinwoo na kailangan niya ng mas malakas na puwersa upang tumugma sa kapangyarihan ng pinuno. Pagkatapos ay formal na ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang Barca, at ibinalik ni Jinwoo ang kilos. Ang dalawang mandirigma ay naniningil sa isa't isa ng may kabangisan, at agad na ipinakita ni Barca ang kanyang pangangibabaw. Gayunpaman, saglit siyang natigilan ng i-teleport ni Jinwoo ang kanyang talam sa kanyang kabaligtaran na kamay sa kalagitnaan ng pag-atake. Ang kanilang palitan ay nagpatuloy na may makitid na pagkamis sa magkabilang panig, ngunit kalaunan ay napaatras si Jinwoo. Ipinahayag ni Barca ang kagalakan sa hamon, na nagsasabi na hindi siya nasiyahan sa isang labanan tulad nito sa mga taon. Si Jinwoo, na nakangiting pabalik, ay nagpakawala ng napakalaking bulalakaw na bumagsak sa Barca, na ikinabigla niya. Samantala, nagkamalay si Kim Chul, na nag-aapoy sa galit. Namumula sa galit, muli niyang sinumpa si Jinwoo at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada, determinadong ibagsak siya. Pagkatapos, habang nakikipaglaban ang Barca sa mga mahiwagang sundalo ni Jinwoo, ginamit ni Kim Chul ang kaguluhan upang gawin ang kanyang hakbang. Gayunpaman, inutusan ni Jinwoo si Igris na gumawa ng makapal na smoke screen. Gamit ang cover, mabilis na tinapos ni Igris ang buhay ni Kim Chul. Napagtanto na huli na ang lahat na pinlano ito ni Jinwoo, si Kim Chul ay sumuko sa kanyang huling iniisip na puno ng panghihinayang. Sa pagkatalo ni Kim Chul, inutusan siya ni Jinwoo na bumangon, at isang maningning na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan habang siya ay muling isilang bilang isang anino na sundalo. Si Barca pa rin ang naniningil kay Jinwoo ay kinukot siya ang paniwala na ang pagtatago ay magliligtas sa kanya, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay nayanig ng lumitaw ang isang matayog na bagong anino na sundalo upang harapin siya, na pinilit ang Barca na umatras sandali. Pagkatapos ay pinangalanan ni Jinwoo ang kanyang pinakabagong miyembro na Iron, at ang nabuhay na muli na si Kim Chul ay nagpakawala ng nakakabinging hiyawan. Sinuri ng Barca ang Iron, mabilis na napansin pagkatapos ng ilang segundo ng labanan na ang sundalo ay kulang sa liksi, ngunit nagtataglay ng napakalawak na tibay. Sa malapit, hindi makapaniwalang nanunood si Song Yi, iniisip kung ganito katindi ang lahat ng labanan ng Hunter. Tinitiyak sa kanya ng kanyang mga kasama na ang labanang ito ay higit pa sa anumang nakita nila noon. Pagkatapos, habang naninindigan si Iron, idineklara ni Barca na walang hamon ang laban at hinihiling na sumali sina Jinwoo at Igris sa away. Tinanggap ni Jinwoo ang hamon ng Barca na may ngiti, at nagsimula ang matinding 3-on-1 battle. Ang napakatinding lakas ng Barca ay makikita ng buo habang tinataboy niya sina Jinwoo, Igris, at Iron ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigo ay lumalaki habang ang patuloy na pagsigaw ni Iron ay umaalingaw-ngaw sa buong laban. Kaya't nagpasya ang Barca na dapat unahin ang Iron, ngunit ang Iron ay nagpapatunay na isang mabigat na tangke, na nagtitiis sa bawat suntok. Lumalaki ang kumpiyansa ni Barca habang iniiwasan niya ang mga welga ni Igris, ngunit nahuli siya ng matamaan si Jinwoo ng saksak. Hangang-hanga si Jinwoo dahil iniiwasan ni Barca ang isang nakamamatay na sugat kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang Barca pagkatapos ay bristles sa pagiging minamaliit, ngunit Jinwoo comment kanya para sa surviving ito katagal. Pagkatapos habang tumatagal ang laban, nagtagal si Jinwoo para ibaling ang kanyang atensyon sa iba pa niyang clan. Si Barca, biglang naalala ang kanyang hukbo, ay lumingon upang makita ang isang nakakatakot na tanawin. Pinawi ng Shadow Army ni Jinwoo ang kanyang buong clan. Ngunit sa kabila ng malungkot na tanawin, nananatiling kumpiyansa si Barca, tiyak na ang pag-alis kay Jinwoo ay sapat na upang mabago ang takbo. Habang hinahagis ni Jinwoo ang kanyang punyal, kinukot siya ni Barca, tinawag siyang tanga dahil sa pagtatapon ng kanyang sandata. Gayunpaman, minamaliit niya si Jinwoo, na naaalala ang dagger ng may tumpak na katumpakan. Halos hindi ito hinaranggan ng Barca, ngunit ang kanyang sandata ay nawasak sa proseso.
Sinamantala ni Jinwoo ang sandali, inutusan si Ayorn na pigilan si Barca. Hindi kumikilos, naging target si Barca ng napakalaking pag-atake ng apoy na pinakawala ng mga mahiwagang sundalo ni Jinwoo. Ngunit sa kabila ng mapangwasak na welga, hindi pa tapos ang Barca. Pinutol niya ang Ayorn at nangakong lipulin ang mga tao, ngunit tinutulan ni Jinwoo, pinatahimik siya minsan at para sa lahat. Idineklara ni Jinwoo na tapos na ang labanan, ngunit ang Barca, na lumalaban hanggang sa wakas, ay iginiit na hindi ito tapos hanggat hindi niya sinasabi. Ang kanyang pagsuway ay panandalian habang ang Ayorn ay muling bumubuhay at dinudurog siya ng lubusan. Kaya inulit ni Jinwoo na tapos na talaga ang laban, dahil ang Barca ay walang buhay sa lupa. Ang lupa ay nagsimulang manginig, ngunit ito ay talagang Ayorn lamang ang pagtiyak na ang kanilang tagumpay ay ganap. Sinaway ni Jinwoo si Ayorn, pinaalalahanan siyang magpakita ng pagpipigil, at tahimik na umaasa na hindi mauulit ang pag-uugaling ito. Nakahinga ng maluwag ang grupo, nagulat ng mahinahong sinabi ni Jinwoo sa kanila na oras na para umalis. Gumaan ang pakiramdam nilang lahat sa pag-alis, ngunit bago iyon, tiningnan ni Jinwoo ang walang buhay na katawan ni Barca. Sa loob ng portal, sinabi ni Sang Kaibak na oras na para bumalik sa bahay, dahil lumipas ang 1 linggo sa loob at tila maliit ang pagkakataong mabuhay. Ngunit tumanggi si Bak na umalis, ayaw niyang iwanan ang kanyang mga miyembro ng guild. Pagkatapos ang parehong lalaki ay natigilan ng magsimulang magbukas ang portal, at kumpiyansa si Bak na ipinapalagay na si Kim Chul ang umuusbong, tiyak na nagtagumpay ang kanyang miyembro ng guild. Gayunpaman, pareho silang nagulat nang ang lumabas na figure ay hindi si Kim Chul, kundi si Jinwoo, na buhay at hindi nasaktan. Ang kumpiyansa ni Sang ay nagpapatunay na tama, at si Jinwoo ang tumatayong hindi may kakaila na nagwagi. Pagkatapos ay isinara ang